Nanigas ako sa gulat nang masilip ko ang ilalim ng aking bangka sa garahe. Doon, nakatago ang isang itim na bag na naglalaman ng mga peking ID ng aking manugang at isang notebook. Sa loob nito, nakalista ang halaga ng aking bahay at mga ipon na aabot sa 60 milyong piso. Kasunod nito ay ang nakapanlulumong plano kung paano nila ako papatayin. Upang makuha ang lahat ng aking pinaghirapan. Hindi ako sumigaw. Hindi rin ako nagpakita ng takot. Sa halip, nilitratuhan ko ang bawat pahina at lihim na ipinadala ito sa kaibigan kong dating pulis. Pagkatapos, tahimik akong bumalik sa hapagkainan. Pinagmasdan ko ang aking anak at manugang habang kumakain kami ng adobo. Na tila ba wala akong kaalam-alam sa kanilang masamang balak. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, nabulabog ang aming tahimik na hapon sa asul at pulang ilaw ng mga pulis. Ang sarili kong anak, ang lalaking pinalaki ko ng may buong pagmamahal, ay nakaposas na ngayon habang hinihila palabas ng bahay. Ang manugang ko naman ay nagwawala sa galit habang isinasakay sa sasakyan ng mga awtoridad. Bago ko po ituloy ang kuwentong ito tungkol sa katapangan ng aking 8 taong gulang na apo na si Maya, gusto ko lang po munang malaman. Taga saan po kayong panig ng mundo ngayon at anong oras na sa inyo? I-komento nyo po sa ibaba. Napakahalaga po ng inyong presensya para sa akin. Sa wakas, tumahimik din ang bahay. Pagkatapos umalis ni na Junjun at ng asawa niyang si Liza, tila naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng aming tahanan. Iyong uri ng katahimikan na nagpapaisip sa iyo ng maraming bagay. Dahan-dahan akong naupo sa aking paboritong tumba-tumba. Ramdam ko ang kirot sa aking mga tuhod, dala na rin siguro ng katandaan at ng malamig na simoy ng hangin ngayong gabi. Ngunit hindi ang rayuma ang nagpapabigat sa aking loob. May kung anong kaba akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Kinuha ko ang aking lumang flashlight sa ibabaw ng mesa. Ang sabi ko sa sarili ko, titingnan ko lang ang garahe. Gusto ko lang siguraduhin na nakalock ng maayos ang pinto. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may iba akong hinahanap. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa garahe. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog ng mga kuliglig sa labas. Pagdating ko doon, tumambad sa akin ang isang lumang bangkang gawa sa kahoy. Ito ang Teresa. Ipinangalan ko ito sa aking yumaong asawa. Dati, madalas kaming pumunta sa dagat gamit ang bangkang ito. Ngayon, nakatambak na lang siya rito, puno ng alikabok at mga alaala. Hahaplusin ko sana ang gilid ng bangka nang mapansin ko ang isang bagay. May kakaiba sa ilalim nito. Parang may isang anino na hindi dapat naroroon. Iniyuko ko ang aking katawan, kahit na nahihirapan ang aking likod. Itinapat ko ang ilaw ng flashlight sa madilim na sulok sa ilalim ng mantsa ng langis at alikabok. Doon ko nakita ang isang itim na duffel bag. Isang bag na mukhang bago pa. O hindi bababasa, hindi ito nararapat na nasa ilalim ng isang lumang bangka. Ano naman kaya ang ginagawa nito rito? Bulong ko sa aking sarili. Inabot ko ang bag. Mabigat ito. Sa bawat hila ko, parang may kung anong babala ang bumubulong sa isip ko na huwag itong buksan. Pero nanaig ang aking kuryosidad. Inilabas ko ang bag sa liwanag at dahan-dahang binuksan ang zipper. Ang tunog ng zipper ay tila ba isang hininga ng isang taong nagtatago ng sikreto. Sa loob ng bag, may mga bundle ng pera. Maraming pera. Mga tig-1,000 piso na nakatali ng maayos. Sa tantya ko, baka umabot ito ng milyon-milyong piso. Saan kukuha si Junjun ng ganito kalaking pera? O baka naman kay Liza ito. Ngunit hindi ang pera ang pinaka-nakakagimbal. Sa isang maliit na bulsa sa loob ng bag, may nakapa akong isang parihabang lalagyan. Pagbukas ko, nalaglag ang ilang piraso ng mga card. Mga identification card, mga lisensya, postal ID at iba pang mga dokumentong pagkakakilanlan. Pinulot ko ang isa. Ang pangalang nakasulat ay Maria Santos. Ngunit ang litrato. Ang litratong naroon ay ang mukha ni Liza. Ang aking minamahal na manugang. Kumunot ang aking noo. Kinuha ko ang isa pa. Elena Cruz ang nakasulat. Ngunit muli, ang mukha ni Liza ang nakatitig sa akin mula sa ID. Kinuha ko pa ang iba. Iba-ibang pangalan. Iba-ibang tirahan. Ngunit iisa lang ang mukha.
Ang mukha ng babaeng pinagkatiwalaan ko sa loob ng 3 taon. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Dugdug, dugdug. Parang may gustong kumawala sa aking dibdib. Sino ka ba talaga, Liza? Mahina kong tanong. Kahit alam kong walang sasagot sa akin sa madilim na garaheng ito. Naisip ko ang lahat ng mga pagkakataong kasama namin siya sa pagkain. Ang mga ngiti niya tuwing umaga. Ang pag-aalaga niya sa akin tuwing masama ang aking pakiramdam. Lahat ba ng iyon ay pagpapanggap lang? Naalala ko noong unang beses siyang ipinakilala sa akin ni Junjun. Sabi niya, taga isang maliit na bayan daw si Liza sa malayo. Tahimik lang siya, madasalin, at parang hindi makabasag pinggan. Kaya naman, mabilis kaming naniwala. Minahal namin siya, na parang sarili naming anak. Ngunit ang mga hawak ko ngayon. Ang mga peking ID na ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga ito ay ebidensya ng panlilinlang. Isang malaking kasinungalingan. Nanginginig ang aking mga kamay habang ibinabalik ko ang mga ID sa loob ng bag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sasabihin ko ba ito kay Junjun? O baka naman alam na rin niya ito? Hindi. Hindi ko kayang maniwala na kasabwat ang anak ko sa ganitong gawain. Si Junjun ay isang mabuting tao, masyado siyang mapagmahal at minsan ang pag-ibig ay nakakabulag. Baka pati siya ay biktima rin ng babaeng ito. Tumingala ako sa kisame ng garahe, parang umiikot ang paligid ko. Ang bangkang Teresa, na dati ay simbolo ng katapatan at pagmamahalan namin ng aking asawa, ngayon ay naging tagapagtago ng isang madilim na sikreto. Isang sikreto. Isang mabigat na sikreto na nakabaon sa ilalim ng aming sariling bubong. Naisip ko ang panganib. Kung ang babaeng ito ay may kakayahang gumawa ng ganito karaming peking pagkakakilanlan, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Sino ang tunay na Liza? At bakit siya nagtatago sa ilalim ng iba-ibang pangalan? Muli kong tiningnan ang itim na bag. Kailangan ko itong itago. Hindi pwedeng malaman ni Liza na nakita ko ito. Hindi pa sa ngayon. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Dahan-dahan, ibinalik ko ang bag sa ilalim ng bangka. Itinago ko itong muli sa madilim na sulok kung saan ko ito nahanap. Pinunasan ko ang aking mga kamay na puno na ng alikabok at pawis. Habang naglalakad ako pabalik sa loob ng bahay, bawat tunog ng sahig na gawa sa kahoy ay tila ba sumisigaw ng babala. Ingat! Maging maingat ka, Ricardo. Pagpasok ko sa aking kwarto, hindi ko pinatay ang ilaw. Naupo lang ako sa gilid ng kama at tumingin sa litrato naming mag-asawa na nakasabit sa dingding. Teresa, bulong ko, tulungan mo ako. Anong panganib ba ang dinala ng babaeng ito sa ating pamilya? Ramdam ko ang lamig na gumagapang sa aking balat. Ang bahay na dati ay itinuturing kong kanlungan, ngayon ay tila ba naging isang lugar na puno ng mga estranghero. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang katotohanang ang taong katabi mo sa hapagkainan, ang taong tinatawag mong pamilya, ay maaaring isang taong hindi mo pala kilala. Hindi mo kilala. Isang estranghero sa loob ng sarili mong tahanan. Pumikit ako ng mariin, sinusubukang alisin ang mga imahe ng mga peking ID sa aking isipan. Ngunit kahit anong pikit ko, ang mukha ni Liza ay nananatili doon. Nakangiti. Isang ngiting ngayon ay tila ba puno na ng pananakot. Sa gabing ito, alam kong hindi na ako makakatulog ng mahimbing. Dahil sa ilalim ng bangkang Teresa, hindi lang isang bag ang nahanap ko. Nahanap ko ang simula ng isang gulo na maaring sumira sa aming lahat. Ang lihim na ito, ang madilim na lihim na ito ay kailangang mabunyag. Ngunit kailangan kong maghintay, kailangan kong maging mapagmatyag. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. At hindi lahat ng nananahimik ay walang itinatago. Ngayon, ang tanging magagawa ko lang ay magdasal. Magdasal na sana ay protektahan ang aking anak mula sa anumang masamang balak ng babaeng nagngangalang Liza o kung sino man talaga siya. Ang gabi ay malalim na, ngunit ang aking isipan ay gising na gising, naghihintay sa susunod na mangyayari. Naghahanda para sa katotohanang unti-unti nang lumalabas mula sa kadiliman. Madilim na ang paligid. Nakaupo ako sa aking paboritong silya Goya sa beranda habang hinihintay ang paglamig ng hangin ngayong gabi. Sa aking edad na 70, ang katahimikan ay madalas kong ituring na kaibigan. Pero ngayong gabi, ang katahimikan ay tila may dalang kakaibang bigat.
Habang kinakapa ko ang bulsa ng aking suot na lumang barong na ginamit ko kanina sa simbahan, may naramdaman akong matigas na bagay. Isang maliit na kwaderno. Hindi ko maalala kung bakit ito nasa bulsa ko. Marahil ay naiwan ito ng kung sino o baka naman. Sadyang inilagay doon nang hindi ko namamalayan. Dahan-dahan ko itong binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa labas. Sa unang pahina pa lamang, tumigil ang tibok ng aking puso. Doon, sa sulat kamay na tila pamilyar pero puno ng lamig, nakalista ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. 60 milyong piso. Nakasaad doon ang halaga ng aking bahay sa Forbes Park, ang mga lupain ko sa Laguna na pinagpaguran ko noong kabataan ko, ang aking mga savings sa bangko. Maging ang mga alahas na iniwan ng aking yumaong asawa. Lahat ay naroon. Nakasulat ang eksaktong halaga, 60 milyong piso. Isang malaking halaga. Isang halaga na akala ko ay magbibigay sa akin ng payapang katandaan. Pero habang tinititigan ko ang mga numero, hindi kaguinhawaan ang naramdaman ko, kundi takot. Bakit may taong naglilista nito? Bakit nila binibilang ang yaman ng isang matandang tulad ko na ang tanging hiling na lang ay makita ang kanyang mga apo? Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong pakalmahin ang aking nanginginig na mga kamay. Inilipat ko ang pahina at doon ko natagpuan ang tunay na lagim. Ang sumunod na pahina ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa akin, tungkol sa natitirang mga araw ng buhay ko. May nakasulat na plano, isang masamang plano. Nakasaad doon na sa loob ng 6 na buwan. Dapat na raw akong mawala. 6 na buwan. Iyon ang itinakda nilang panahon para sa aking katapusan. Binasa ko ang mga detalye at bawat salita ay tila isang saksak sa aking dibdib. Sabi sa sulat, kailangang magmukhang aksidente o kaya naman ay dahil sa maling gamot. Alam na alam nila ang aking kahinaan. Alam nila na ako ay uminom ng gamot para sa high blood at para sa aking puso tuwing 8:00 ng gabi. Nakasulat doon, madaling palitan ang mga tableta. Isang pagkakamali lang at hindi na siya magigising. Napakasakit isipin. Sino ang gagawa nito sa akin? Sino ang may alam kung anong oras ako umiinom ng gamot? Sino ang nakakaalam kung saang bahagi ng bahay ako madalas mahilo? Patuloy ang aking pagbabasa kahit na lumalabo na ang aking paningin dahil sa luhang namumuo. Nakalista ang bawat toy kwen ko o ang aking mga gawi sa araw-araw. 5:00 ng umaga. Lalabas para maglakad-lakad sa hardin. Madulas ang mga tiles kapag basa. 10:00 ng umaga. Matutulog sa sala. Walang tao sa paligid. Para akong isang hayop na sinusubaybayan sa gubat. Isang target na hinihintay na lang ang tamang sandali para itumba. Ang bawat hakbang ko, ang bawat paghinga ko, ay may nakamasid. Naisip ko ang aking pamilya. Ang aking mga anak na madalas bumisita tuwing linggo. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng bahay. Isa ba sa kanila? Isa ba sa mga taong niyayakap ko at pinapakain ang nagnanais na mawala ako para lamang sa 60 milyong piso na iyon? Ang perang akala ko ay biyaya, ay siya palang magiging mitsa ng aking buhay. Napakasakit, Diyos ko. Napakasakit malaman na ang mga taong nakapaligid sa iyo ay hindi ang iyong kaligtasan ang iniisip, kundi ang iyong pamana. 60 milyong piso. Iyon lang ba ang halaga ng buhay ni Ricardo? Isang listahan sa isang lumang kwaderno? Isinara ko ang kwaderno. Naramdaman ko ang lamig ng gabi na tumatagos sa aking mga buto. Pero mas matindi ang lamig na nararamdaman ng aking kaluluwa. Hindi ko alam kung sino ang kalaban. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Sa loob ng 6 na buwan, ayon sa listahang ito, ako ay dapat nang mamatay. Ngunit habang nakatingin ako sa madilim na hardin, may isang bagay akong napagtanto. Ngayong alam ko na ang kanilang plano, hindi ako basta-basta susuko. Maaaring matanda na ako. Maaaring mahina na ang aking mga tuhod at malabo na ang aking mga mata. Pero ako pa rin si Ricardo. At hindi ko hahayaan na ang listahang ito ang maging huling pahina ng aking kwento. Kailangan kong mag-ingat sa bawat baso ng tubig na iinumin ko, sa bawat gamot na lulunukin ko, sa bawat taong ngingiti sa akin at magsasabing, "Lolo, kumusta na kayo?" Dahil sa likod ng mga ngiting iyon, maaring nandoon ang kamatayan na nagkakahalaga ng 60 milyong piso. Huminga ako ng malalim, itinago ang kwaderno sa ilalim ng aking unan at nagdasal.
isang dasal para sa kaligtasan, at isang dasal para sa katarungan. Magsisimula na ang laban. At sa laban na ito, ang aking tanging sandata ay ang aking mga mata na dapat manatiling dilat kahit sa gitna ng kadiliman. Ang gabi ay tila hindi na natatapos. Nanatili akong nakaupo sa aking lumang mesa, ang mesang gawa sa matigas na nara kung saan ko binuo ang aking mga pangarap noong kabataan ko. Sa ibabaw nito ay ang maliit na kuwadernong iyon, ang kuwadernong naglalaman ng halagang 60 milyong piso at ang aking kamatayan. Kinuha ko ang aking salamin sa mata. Pinunasan ko ito ng maigi dahil akala ko ay nanlalabo lamang ang aking paningin. Gusto kong maniwala na nagkakamali lang ako. Gusto kong isipin na pagod lang ang aking isipan. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng lampara, naging malinaw ang lahat. Sa unang ilang pahina, ang sulat ay tila mabilis at hindi maayos. Ngunit pagdating sa mga mahahalagang bahagi, sa mga bahaging nagsasaad kung paano ako tatapusin, biglang nagbago ang anyo ng mga letra. Ang mga titik ay naging mas malinis. Mas pino ang bawat kurba. Mas matulis ang bawat dulo ng panulat. Natigilan ako. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat hibla ng aking puting buhok ay tila tumayo sa takot at sakit. Kilala ko ang sulat na ito. Alam ko kung kanino ang kamay na humawak ng ballpen na ito. Ito ang sulat ni Antonio, ang aking anak, ang aking kaisa-isang lalaki. Naalala ko noong bata pa siya. Ako ang nagturo sa kanya kung paano humawak ng lapis. Ako ang pumuputol ng kanyang mga kuko. Ako ang nagpupuyat kapag may sakit siya. Ang bawat kurbada ng titik na A at ang paraan ng pagdugtong ng mga letra, hindi ako maaaring magkamali. Antonio, ang aking anak na lagi kong ipinagmamalaki sa aking mga kumpare. Ang aking anak na inaakala kong mag-aalaga sa akin hanggang sa huling hininga ko. Ngunit bakit? Bakit ang sarili kong dugo at laman ang nagsulat ng mga katagang ito? Binasa ko ang isang bahagi na nakasulat sa gilid ng pahina. Sabi rito, siguraduhing sa gabi ibibigay ang maling gamot para hindi na siya makahingi ng saklolo. Ang sulat na iyon, ang malinis at magandang sulat na iyon, ay kay Antonio. Napahawak ako sa aking dibdib, ang sakit. Napakasakit, para akong sinasaksak ng 1,000 patalim, ngunit walang dugong lumalabas. Ang hapdi ay nanunuot hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Naalala ko ang mga nakaraang buwan. Madalas pumunta rito si Antonio kasama ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa na laging nakangiti, ngunit ang mga mata ay laging nakatingin sa aking mga kagamitan. Ngayon ay nauunawaan ko na. Hindi pala biktima si Antonio. Hindi siya napilitan lang. Siya ay kasabwat. Siya mismo ang may hawak ng panulat na nagtatakda ng aking katapusan. Narinig ko ang bulong ng hangin sa labas na tila ba inuulit ang pangalan niya. Antonio, 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 bakit mo ito nagawa sa iyong ama? Doon sa kuwaderno, may nakasulat pang isang tala. Tungkol ito sa kanilang mga utang. Malaking halaga ang kailangan nilang bayaran dahil sa mga maling desisyon sa negosyo at ang marangyang pamumuhay ng kanyang asawa. 60 milyong piso. Iyon ang presyo ng aking buhay sa kanilang paningin. Para sa kanila, ako ay hindi na isang ama. Ako ay isa na lamang hadlang. Isang hadlang na kailangang alisin upang makuha nila ang perang pambayad sa kanilang mga utang, ang pera. Ang sumpa ng mundong ito. Napakalungkot isipin na ang perang pinagpaguran ko sa loob ng maraming dekada, ang perang inipon ko para sa kinabukasan nila, ay siya palang gagamitin nila para pabilisin ang aking pag-alis sa mundong ito. Naalala ko noong nakaraang linggo. Dinalhan ako ni Antonio ng paborito kong kakanin. Sabi niya sa akin, "Tay, ubusin mo ito ha? Masustansya ito para sa iyo." Ngayon, iniisip ko, may kung ano na kaya sa loob ng kakanin na iyon? Ang ngiti ba niya noong araw na iyon ay isang paalam o isang pag-asam na iyon na ang huli nating pagkikita? Ang sakit ng pagkakanulo ay hindi katulad ng anumang sakit ng katawan. Ang rayuma ay kaya kong tiisin. Ang panlalabo ng mata ay kaya kong tanggapin. Pero ang malaman na ang taong binuo mo ang pagkatao ay siya palang sisira sa iyo, iyan ang hindi ko alam kung paano lulunukin. Napatingin ako sa aming family portrait sa dingding. Naroon kami, nakangiti, masaya. Si Antonio ay nakapatong ang kamay sa aking balikat.
Sino ang mag-aakala na ang kamay na iyon, ang kamay na pamilyar sa aking balikat, ay ang parehong kamay na nagsulat ng plano ng aking kamatayan? Napayuko ako sa mesa, naramdaman ko ang pagpatak ng aking luha sa pahina ng kuwaderno, nabasa ang tinta. Kumalat ang sulat kamay ni Antonio. Anak, bulong ko sa gitna ng katahimikan, bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit hindi ka nagsabi na kailangan mo ng tulong? Sana ay nagnakaw ka na lang. Sana ay kinuha mo na lang ang pera nang hindi nagbabalak na saktan ako. Mas mapapatawad ko pa ang pagnanakaw kaysa sa ganitong uri ng pagtataksil. Ang planong ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkawala ng pagkatao. Sa loob ng 6 na buwan, binalak nilang panoorin akong manghina. Binalak nilang makita akong mamatay ng dahan-dahan habang sila ay nagkukunwaring nagdadalamhati. Ang asawa niya, ang babaeng iyon. Alam kong malaki ang impluwensya niya kay Antonio. Pero si Antonio, siya ang anak ko. Dapat ay pinrotektahan niya ako. Dapat ay naging kuta ko siya. Ngunit sa halip, siya ang nagbukas ng pinto para makapasok ang panganib. Tumayo ako mula sa aking upuan. Nanginginig ang aking mga binti. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Pumunta ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang mga bituin ay tila kay lalamig. Ang buong paligid ay tahimik, ngunit sa loob ko ay may naglalagablab na galit at matinding kalungkutan. Hindi ko na pwedeng ipikit ang aking mga mata. Hindi ko na pwedeng isipin na lahat ng ito ay panaginip lamang. Ang katotohanan ay narito na. Nakasulat sa bawat pahina. Nakaukit sa bawat letra, Antonio, ang aking anak. Mula sa gabing ito, hindi na kita titingnan sa parehong paraan. Sa bawat pagyakap mo, hahanapin ko ang patalim sa iyong likuran. Sa bawat pag-abot mo ng gamot, titingnan ko kung iyon ba ay lunas o lason. Ang 60 milyong piso na iyon ay hindi ninyo makukuha ng ganoon kadali. Kung ang tingin ninyo sa akin ay isang matandang wala ng silbi, nagkakamali kayo. Ako si Ricardo. Ako ang nagpatayo ng pamilyang ito. At ako rin ang magtatapos sa kasamaang ito. Ang nyat daw ng pagkakanulo ay malalim, napakalalim. Ngunit ang sugat na ito ang magsisilbing paalala sa akin na sa mundong ito, kung minsan, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong tinatawag mong anak. Huminga ako ng malalim, pinunasan ko ang aking mga luha. Itinago ko ang kuwaderno sa isang lugar na hindi nila kailanman mahahanap. Magsisimula na ang tunay na laro. Isang laro ng buhay at kamatayan, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magbabantay, ako na ang magmamasid. Dahil ang isang amang tinalikuran ng kanyang anak ay wala nang kinatatakutan. Nandito ako sa loob ng aming garahe, madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong bumbilya na kumukurap-kurap sa kisame. Amoy langis, amoy luma, at amoy alikabok. Sa gitna ng garahe, nakaparada ang aking lumang bangka. Ang bangkang ito. Ito ang saksi sa aking kabataan. Noong panahon na malakas pa ang aking mga braso sa paggaod, bago pa man dumating ang 60 milyong piso na iyon, hinahaplos ko ang gilid ng bangka nang makarinig ako ng tunog ng sasakyan. Sandali akong natigilan. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Alam ko ang tunog na iyon. Iyon ang sasakyan ni Antonio. Hindi ko inaasahan na babalik sila ng ganito kaaga. Akala ko ay nasa labas sila para sa isang hapunan. Ngunit narito na sila. Ang gate ay bumukas ng dahan-dahan. Ang liwanag ng headlight ng kanilang sasakyan ay tumama sa aking mukha. Nakakasilaw. Napapikit ako ng bahagya. Huminto ang sasakyan. Namatay ang makina. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng mga pinto ng kotse. Pagkatapos, ang tunog ng mga yabag sa semento. Malapit na sila. Napakalapit. Tay, anong ginagawa niyo rito sa garahe? Bakit madilim? Iyon ang boses ni Antonio. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdadala ng kilabot. Kasunod niya si Liza. Ang kanyang asawa. Nakita ko ang anino nila na papalapit sa akin. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago.
Hindi na ako magpapanggap na walang alam. Pagod na ako. Pagod na ang puso ko sa bigat ng lihim na natuklasan ko sa kuwadernong iyon. Hinihintay ko kayo, ang naging sagot ko. Maikli. Direkta. Walang panginginig sa aking boses. Kahit na sa loob ko ay tila may lindol. Lumapit si Liza. Nakita ko ang kanyang mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw. Naroon pa rin ang kanyang pilit na ngiti. Ang ngiting lagi niyang ginagamit kapag may hihilingin siyang pera. Tay, baka lamigin kayo rito. Halina kayo sa loob. Marami kaming dalang pasalubong na kakanin para sa inyo, sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay malambing, pero alam ko na ngayon, ang lambing na iyon ay may lason. Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng aking bangka. Inilabas ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking suot na jacket. Ang kamay ko ay matatag. Huwag na tayong magbulahan pa, Liza. Antonio? Sabi ko. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ng aking anak. Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanilang paghinga. Nagkatinginan silang dalawa. Si Antonio ay napayuko, umiiwas sa aking tingin. Ngunit si Liza ay nanatiling nakatitig sa akin. Ano pong ibig ninyong sabihin, tay? Tanong ni Antonio. Mahina ang kanyang boses. Tila isang bata na nahuli sa isang pagkakamali. Itinaas ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang gallery at ipinakita sa kanila ang mga litrato. Ang mga litrato ng bawat pahina ng kuwadernong iyon. Ang listahan ng aking yaman, ang listahan ng aking mga gamot, at ang pinakamasakit sa lahat, ang plano kung paano ako mawawala sa mundong ito sa loob ng 6 na buwan. Nandito ang lahat, sabi ko. Ang sulat kamay mo, Antonio, ang bawat detalye ng balak ninyong pagpatay sa akin. Akala niyo ba ay ulyanin na ako? Akala niyo ba ay hindi ko mapapansin ang mga pagbabago sa paligid ko? Katahimikan. Isang mahaba at masakit na katahimikan. Pagkatapos isang tunog ang bumasag sa gabi, isang tawa. Isang mahina ngunit nakakangilong tawa mula kay Liza. Doon ko nakita ang pagbabago. Ang maskara ni Liza. Ang maskarang suot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nalaglag. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata na dati ay tila maawain, ngayon ay puno ng puot at pagmamalaki. Wala na ang pilit na lambing, wala na ang paggalang. So, nalaman mo rin pala matanda ka, sabi ni Liza. Ang boses niya ay naging matalim, parang isang kutsilyong humihiwa sa hangin. Akala ko ay aabutin pa ng ilang buwan bago mo mapansin. Masyado ka kasing kampante sa trono mo. Liza, tama na, bulong ni Antonio. Pero hindi siya pinakinggan ng kanyang asawa. Hinarap ako ni Liza nang walang takot. Ano naman ngayon kung alam mo? Tingnan mo ang sarili mo, Ricardo. Isa ka na lang matandang ulyanin. Isang matandang nag-iisa sa malaking bahay na ito. Sino ang maniniwala sa iyo? Ang mga pulis? Ang mga kapitbahay? Lumapit siya sa akin hanggang sa maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango, ang pabango na ako rin ang nagbayad. Isang matandang tulad mo. Napakadaling maaksidente. Pwedeng mahulog sa hagdan, pwedeng madulas sa banyo, o pwedeng makainom ng maling gamot dahil sa kalimutan. Sino ang sisisihin nila? Wala. Sasabihin lang nila, sayang, oras na talaga niya, pagpapatuloy ni Liza. Naramdaman ko ang lamig sa aking likuran. Hindi ito ang babaeng kilala ko. Ito ay isang halimaw na binuo ng kasakiman. Nagkakamali ka, Liza, sabi ko ng may buong paninindigan. Hindi ako nag-iisa. Ang mga litratong ito, ang lahat ng ebidensya na nasa cellphone ko, ay naipadala ko na sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. Isang tao na hindi nyo kayang bayaran. Nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero mabilis itong nawala. Sino? Ang abogado mo? Ang kumpare mong matanda rin? Pangungutya niya. Kahit kanino mo pa ipadala yan, huli na ang lahat. 60 milyong piso, Ricardo. 60 milyong piso ang nakataya rito. Sa tingin mo ba ay hahayaan naming mawala iyon dahil lang sa ilang litrato? Tumingin ako kay Antonio. Anak, pumapayag ka ba rito? Hahayaan mo ba ang asawa mo na pagbantaan ang buhay ng sarili mong ama? Hindi sumagot si Antonio. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, tila isang anino na walang sariling paninindigan.
Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit na sagot na natanggap ko sa buong buhay ko. Huwag mo na siyang tanungin, sabi ni Liza habang hinahaplos ang braso ni Antonio. Si Antonio ay alam ang dapat gawin. Alam niya na para sa kinabukasan namin ito, para sa mga apo mo. Kung gusto mong makatulong sa amin, bakit hindi ka na lang sumunod sa plano? Bakit kailangan mo pang pahirapan ang lahat? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng lakas na hindi ko inakalang taglay ko pa. Ang takot ay napalitan ng poot. Ang lungkot ay naging determinasyon. Hinding-hindi niyo makukuha ang perang iyon, sabi ko. Ang boses ko ay mababa pero puno ng babala. Ang 60 milyong piso na iyon ay bunga ng pawis at dangal. Hindi ko hahayaan na dungisan niyo ito ng dugo. Humarap ako sa kanila. Bit-bit ang lahat ng sakit ng isang amang pinagtaksilan. Maaring matanda na ako sa inyong paningin. Maaring mahina na ang aking katawan. Pero hanggat may hininga ako, poprotektahan ko ang aking sarili laban sa inyo. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad patungo sa pinto ng bahay. Bawat hakbang ko ay may bigat. Bawat hakbang ay may panalangin. Mag-ingat ka, Ricardo, sigaw ni Liza mula sa likuran ko. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong garahe. Ang mga aksidente ay hindi pumipili ng oras, baka bukas o sa makalawa. Hindi ka na makagising. Hindi ko siya nilingon. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Pagpasok ko sa loob ng bahay, agad kong inilak ang pinto. Isinandal ko ang aking likod sa kahoy na pintuan. Naririnig ko ang lakas ng kabog ng aking dibdib, ang aking bahay. Ang aking tahanan na dati ay puno ng tawanan, ngayon ay naging isang kulungan. Isang kuta kung saan ang kaaway ay hindi nasa labas, kundi nasa loob mismo ng aking pamilya. Tumingin ako sa itaas, sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Alam ko na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at madugong labanan. Liza, Antonio, ang 60 milyong piso. Sa dilim ng garahe, ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas. At mula ngayon, wala nang balikan. Kailangan kong mabuhay. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa katarungan na ninakaw nila mula sa akin bilang isang ama. Malamig ang gabi, pero sa puso ko may apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nila kayang patayin hanggat hindi ko na ibabalik ang lahat sa ayos. Pagkatapos ng gabing iyon sa garahe, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang bawat kaluskos sa labas ng aking kwarto ay tila isang babala. Ang bawat yabag sa pasilyo ay tila papalapit na panganib. Pakiramdam ko, ako ay isang bilanggo sa loob ng sarili kong pamamahay. Hindi ko na pwedeng palampasin ito. Hindi ako pwedeng maupo na lamang at maghintay na maging isang balita sa pahayagan tungkol sa isang matandang na aksidente. Maaga akong umalis ng bahay. Sinabi ko kay Antonio na pupunta lang ako sa parke para magpahangin. Nakita ko ang mapanuring tingin ni Liza, pero hindi ko siya pinansin. Kailangan kong kumilos habang may oras pa. Nagpunta ako sa isang maliit na opisina sa labas ng bayan. Doon ko hiningi ang tulong ng aking matalik na kumpare, si Mario. Si Mario ay isang retiradong hepe ng pulisya. Kasama rin namin si Attorney Santos, ang aming matagal ng abogado ng pamilya. Sila ang dalawang tao na alam kong hindi ako ipagkakait sa katotohanan. Naupo kami sa isang sulok. Inilatag ko sa kanila ang lahat. Ipinakita ko ang mga litrato ng kuwaderno sa aking cellphone. Ikinuwento ko ang banta ni Liza sa garahe. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Mario. Si Attorney Santos naman ay napahawak sa kanyang noo, tila hindi makapaniwala sa lalim ng kataksilan na nararanasan ko. Sabi ni Mario sa akin, Ricardo, kumpare, mag-ingat ka. Hindi ito biro. Ang ganitong uri ng plano ay hindi gawa ng isang baguhan. Hiningi ko sa kanila na imbestigahan ang pagkatao ni Liza. Sino ba talaga ang babaeng ito na pinakasalan ng aking anak? Saan ba talaga siya nanggaling bago siya pumasok sa aming buhay? Lumipas ang ilang araw ng matinding paghihintay. Bawat oras ay tila isang taon para sa akin. Bumalik ako sa opisina ni Attorney Santos. Doon, nakita ko si Mario na may hawak na isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ricardo, simula ni Mario. Ang kanyang boses ay seryoso. Natagpuan namin ang hinahanap namin.
at mas masahol pa ito sa inaakala natin. Ibinukas niya ang folder. Doon, nakita ko ang mga lumang dokumento. May mga litrato ni Liza, ngunit iba ang pangalan na gamit niya. Ayon sa ulat ni Mario, si Liza ay isang bihasang manloloko, isang professional scammer. May kasaysayan siya ng panggagancho sa malalaking kumpanya ng insurance at mga bangko. Ngunit may mas madilim pang lihim na nakatago sa kanyang nakaraan. Sabi ni Attorney Santos, si Liza ay nanirahan sa Amerika sa loob ng ilang taon. Doon, nakapag-asawa siya ng isang mayamang negosyante, isang matandang biyudo na may malaking ari-arian. Tumigil ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang susunod na sinabi ni Mario. Ang asawa niya sa Amerika ay namatay, Ricardo. Namatay siya dahil sa isang aksidente. Aksidente. Ang salitang iyon ay tila isang dagok sa aking dibdib. Sinabi ni Mario na ang lalaki ay natagpuang patay sa ilalim ng kanilang hagdanan. Ang sabi ng ulat, nahilo raw ang matanda at nahulog. Walang sapat na ebidensya noon para ituro si Liza, kaya nakuha niya ang lahat ng insurance at mana ng kanyang asawa. Pagkatapos makuha ang pera, agad siyang bumalik dito sa Pilipinas. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang aksidente sa hagdanan na tinutukoy sa Amerika ay eksaktong katulad ng mga planong nakasulat sa kuwaderno para sa akin. Hindi lang pala pera ang habol niya. Isa siyang maninila. Isang mangangaso na ang biktima ay mga matatandang tulad ko. Mga taong may naipon, nayaman at nananabik sa pagkalinga. Ricardo, bulong ni Attorney Santos. Hindi lang ito tungkol sa 60 milyong piso mo. Ito ay tungkol sa buhay mo. Paulit-ulit na niya itong ginagawa. Ikaw ang kanyang susunod na target. Ikaw ang susunod na biktima sa kanyang listahan ng kamatayan. Napaupo ako ng maigi sa aking silya. Hindi ko mapigilang manginig. Hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa sakit na isiping ang aking anak na si Antonio ay nakikipagtulungan sa isang mamamatay tao. Alam ba ni Antonio ang tungkol sa nangyari sa Amerika? O sadyang binulag na rin siya ng pangangailangan sa pera? Naalala ko ang mga gabing dinalhan ako ni Liza ng tsaa. Ang mga sandaling inaalalayan niya ako sa hagdanan habang nakangiti ng matamis. Ngayon, ang bawat ngiting iyon ay tila isang bungo na tumatawa sa akin. Ang bawat haplos niya sa aking balikat ay tila pagsukat kung saan dadaan ang patalim. Ano ang gagawin natin, Mario? Tanong ko. Hindi ko na kayang bumalik sa bahay na iyon nang alam ko ang katotohanan. Pakiramdam ko ay may nakatutok na baril sa aking likuran sa bawat sandali. Pinayuhan ako ni Mario na huwag munang ipakita na may alam ako. Kailangan naming kumuha ng mas matibay na ebidensya dito sa loob ng bansa. Sabi niya. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Kung lalaban tayo ngayon ng walang sapat na pruweba, baka lalo ka lang malagay sa panganib. Nagpasalamat ako sa aking mga kaibigan. Ngunit paglabas ko ng opisina, ang sikat ng araw ay hindi nagbigay ng init sa aking pakiramdam. 60 milyong piso. Iyon lang ba ang halaga ng buhay ko para sa kanila? Para kay Liza, ako ay isang proyekto. Isang paraan para yumaman. Isang target na dapat itumba. At para sa aking anak na si Antonio, ako ay isang utang na kailangang bayaran. Habang nagmamaneho ako pauwi, tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang isang matandang lalaki na pagod na ang mga mata. Ngunit sa ilalim ng kapaguran na iyon, may isang bagay na nabuhay, galit. Isang matinding galit na nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang huling kabanata ng aking buhay ay isusulat ng isang mamamatay tao. Kung ako ang kanilang target. Kung ako ang kanilang prey. Kailangan nilang malaman na ang isang matandang leon ay mapanganib pa rin kapag nasusukol. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, nakita ko si Liza na nakatayo sa balkonahe. Kumaway siya sa akin. Isang masayahin at mapagmahal na kaway. Ngunit sa mga mata ko, nakita ko ang tunay na kulay niya. Nakita ko ang anino ng kanyang asawa sa Amerika na nahulog sa hagdan. Nakita ko ang kasakimang walang hanggan. Huminga ako ng malalim. Pumasok ako sa gate. Tay, nandyan na pala kayo, sabi ni Liza nang makapasok ako. Gusto niyo po ba ng mainit na kape? Ipagtitimpla ko kayo. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti ako. Ang pinakamahirap na ngiting ginawa ko
sa buong buhay ko. Salamat Liza, sabi ko. Salamat sa pag-aalaga. Sa loob-loob ko, sinasabi ko sa aking sarili, alam ko na ang laro mo. At sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang mananalo. Ang laban ay nagsisimula na. At hindi ako titigil hanggat hindi nabubunyag ang bawat lihim na nakatago sa likod ng iyong magandang mukha. Katarungan. Iyan ang kailangan ko. Haharapin ko ang Maninila sa loob mismo ng kanyang sariling bitag. Mainit ang sikat ng araw sa labas ng tarangkahan ng mababang paaralan, ngunit ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib ay isang malamig na kaba. Ako si Ricardo. Sa edad kong ito, dapat sana ay nagpapahinga na ako sa tumba-tumba, nagkakape, at pinapanood ang paglubog ng araw. Pero hindi. Ang sarili kong dugo at laman, ang aking manugang na si Liza, ay nagtanim ng kasamaan sa aming tahanan. Noong hapong iyon, habang naghihintay ako sa paglabas ng aking apong si Maya, ang bawat tricycle na dumadaan ay tila nagdadala ng masamang balita. Alam ko ang plano nila. Narinig ko ang bulong-bulungan ni Liza at ng kanyang asawa. Hindi na lang pera ang habol nila. Gusto nilang patahimikin ang sinumang hadlang sa kanilang kasakiman kahit pa ang sarili nilang anak na si Maya. Ang batang walang kasing inosente. Nakita ko na si Maya. Patakbo siyang lumabas mula sa gate. Bit-bit ang kanyang bag na may disenyong cartoon. "Lolo," tawag niya sa akin. Ang boses na iyon. Iyon ang boses na nagbibigay sa akin ng lakas para lumaban. Ninitian ko siya kahit na ang totoo ay nanginginig ang aking mga tuhod. "Halika na, apo. May sorpresa si Lolo sa iyo. Kakain tayo ng merienda," sabi ko sa kanya. Pero bago kami sumakay sa kotse, dinala ko muna siya sa isang tahimik na sulok sa gilid ng simbahan, malayo sa ingay ng mga batang naglalaro. Umupo kami sa isang sementadong bangko. Kinuha ko ang aking cellphone. Alam kong kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong marinig mula sa kanya ang katotohanan. "Maya, anak, may itatanong si Lolo," panimula ko. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na kamay. "Narinig mo ba ang pinag-uusapan ni na mama at papa mo kagabi?" Yumuko ang bata. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang uri ng takot na hindi dapat nararanasan ng isang 7 taong gulang. "Opo, Lolo," bulong niya. Ang boses niya ay halos hindi ko na marinig dahil sa hina. Sabi ko sa kanya, "Sabihin mo sa akin, Maya. Huwag kang matatakot. Narito si Lolo para protektahan ka. Walang mananakit sa iyo." Doon na nagsimulang magsalita ang bata. Habang umaandar ang recorder sa aking telepono, isa-isang lumabas ang mga salitang nagpabaha ng galit sa aking puso. Ikinuwento ni Maya kung paano niya narinig ang kanyang ina, na nagsasabing kailangang itago si Maya sa probinsya o kung hindi ay patahimikin dahil nakita ng bata ang mga dokumentong ninakaw nila sa aking vault. Sabi ni Maya, narinig daw niya ang halaga ng pera. 5 milyong piso. Iyon ang halagang kapalit ng aking katahimikan at ng kaligtasan ng batang ito. Sabi po ni Mama, kung hindi daw po ako mananahimik, hindi na ako makakakita ng laruan kahit kailan. Manghiyak-ngiyak na kwento ni Maya. Sa bawat salitang binibitawan niya, nadarama ko ang bigat ng kataksilan. Ang aking manugang, ang babaeng itinuring kong sariling anak, ay handang itapon ang sarili niyang anak para sa 5 milyong piso. Napakasakit. Napakasakit isipin na ang pera ay mas mahalaga pa kaysa sa pagmamahal. Pagkatapos naming mag-usap, niyakap ko ng mahigpit si Maya. "Huwag kang mag-alala, apo. Hinding-hindi ka nila makukuha. Pangako iyan ni Lolo." Naglakad kami pabalik sa aking lumang kotse na nakaparada sa ilalim ng puno ng nara. Iniisip ko na ang susunod kong hakbang. Pupunta kami sa pulisya. Ipakikita ko ang recording na ito. Tatapusin ko na ang kasamaang ito bago pa may mangyaring masama. Ngunit paglapit namin sa sasakyan, tumigil ang mundo ko. Napansin ko agad. Ang aking sasakyan, ang gulong sa likuran, ay hindi lang basta flat. Paglapit ko, nakita ko ang malalalim na hiwa. Gutay-gutay ang goma. Hindi ito aksidente, sinadya ito. Hiniwa ito gamit ang isang matalim na kutsilyo. At hindi lang iyon. Sa bintana ng driver's seat, may nakadikit na pulang likido, mukhang dugo o baka pintura na kulay dugo na nakapahid sa salamin. Isang malinaw na mensahe,
Isang babalang talamak at marahas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Lumingon-lingon ako sa paligid. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin mula sa dilim ng mga eskinita. Alam ni Liza na nandito ako. Alam niyang kinuha ko si Maya. "Lolo, bakit po may pula sa sasakyan?" Tanong ni Maya na nagsisimula nang manginig ang boses. Agad ko siyang binuhat at inilayo sa sasakyan. "Wala ito, apo. Pintura lang ito. Halika na, mag-taxi na lang tayo." Habang naglalakad kami palayo, mabilis ang bawat hakbang ko. Ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang babalang iyon, ang dugong iyon sa salamin. Hindi lang iyon pananakot. Iyon ay isang deklarasyon ng digmaan. Dati, ang iniisip ko lang ay ang perang ninakaw nila, ang lupang gusto nilang angkinin. Pero ngayon, iba na ang usapan. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa yaman o sa mga ari-arian sa Maynila. Ito ay tungkol na sa buhay. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking apo. Habang nakasakay kami sa taxi, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga matang nagmamasid. Napahawak ako ng mahigpit sa aking cellphone kung saan nakatago ang boses ni Maya. Ito ang aking alas. Pero alam ko rin na dahil sa recording na ito, mas lalong magiging mabagsik si Liza. Wala nang atrasan ito. Sa isip ko, kinausap ko si Liza. "Liza, akala mo siguro ay matanda na ako at mahina. Akala mo ay kaya mo akong takutin sa pamamagitan ng pag-atake sa aking sasakyan. Pero nagkakamali ka. Isang lolo ako na handang pumatay at mamatay para sa kanyang apo. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa gabing ito, habang pauwi kami sa isang ligtas na lugar, alam kong hindi na ako muling makakatulog ng mahimbing hanggat hindi ko natatapos ang gulo na sinimulan nila. Ang pera? Maaaring kitain muli. Ang sasakyan? Maaaring palitan. Pero ang buhay ni Maya? Iyan ang kayamanang hinding-hindi ko hahayaang mahawakan ng kanilang madurungis na kamay. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Tumingin ako kay Maya na nakasandal na sa aking balikat, pagod sa emosyong pinagdaanan. "Matulog ka muna, apo," bulong ko. "Narito ang lolo, walang masamang mangyayari sa iyo." Sa aking kalooban, alam kong ang dugo sa bintana ng kotse ay simula pa lamang. Ang susunod na kabanata ng buhay namin ay magiging madugo, puno ng panganib at walang kasiguraduhan. Pero handa ako, kahit ubusin ko ang huling sentimo ng aking ipon, kahit itaya ko ang aking huling hininga, ititigil ko ang kasamaang ito. Ito ang aking panunumpa bilang isang lolo. Bilang isang Pilipino na nagpapahalaga sa pamilya higit sa anupaman. Hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin. At malalaman nila iyon sa lalong madaling panahon. Biyernes ng gabi. Sa kulturang Pilipino, ang Biyernes ay madalas na oras para sa paghahanda sa katapusan ng linggo. Oras para sa pamilya, oras para sa pahinga. Ngunit para sa akin, ang gabing ito ang magiging pinakamahalagang gabi ng aking buhay. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng aking sala. Nakaupo ako sa aking paboritong silya habang hawak ang telepono. Ang aking puso ay mabilis ang tibok, ngunit ang aking isipan ay malinaw, malinaw na malinaw. Huminga ako ng malalim bago ko pinindot ang numero ni Antonio. Nang sumagot siya, pinalambot ko ang aking boses. Nagkunwari akong isang matandang pagod na, isang amang sumusuko na sa bigat ng mundo. Sinabi ko sa kanya na pagod na ako sa pakikipag-away. Sinabi ko na gusto ko nang makuha ang kapayapaan sa aking natitirang mga araw. "Antonio, anak," sabi ko sa kanya sa telepono. "Pumunta kayo rito ni Liza ngayong gabi, maghapunan tayo. Napag-isipan ko na, ibibigay ko na sa inyo ang gusto ninyo. Pipirmahan ko na ang mga dokumento para sa 60 milyong piso. Narinig ko ang panandaliang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Antonio ay nagbago. Naging masigla, naging mabilis. Halos marinig ko ang pagkislap ng kanyang mga mata sa katuwaan. Sinabi niya na darating sila agad. Sinabi niya na mahal niya ako. Pagkababa ko ng telepono, mapait akong napangiti. Mahal. Isang salitang napakasarap pakinggan, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng lason.
Isang salitang ginagamit nila para makuha ang 60 milyong piso. 60 milyong piso, iyan lang ba talaga ang halaga ng isang ama? Ngunit habang hinihintay ko sila, hindi ako nakaupo lang. Kasama ko sa loob ng bahay si Mario, ang aking kumparing pulis, at ang kanyang mga kasamahan. Hindi sila nakasuot ng uniforme. Sila ay parang mga karaniwang trabahador na nag-aayos ng linya ng kuryente. Maingat nilang inilagay ang mga maliliit na kamera sa bawat sulok ng aking bahay sa ilalim ng plorera, sa loob ng orasan sa dingding, sa likod ng mga larawan ng aming pamilya. Ang bawat sulok ng sala at hapagkainan ay binabantayan na ngayon ng mga mata na hindi nila nakikita. Huwag kang mag-alala, Ricardo, bulong ni Mario sa akin. Nandito lang kami sa labas. Maririnig namin ang bawat salita. Makikita namin ang bawat galaw. Tumango ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mayroon pa akong mga tunay na kaibigan. Bago sila dumating, dinala ko muna si Maya sa isang ligtas na lugar. Ipinagkatiwala ko siya sa isang matalik na kaibigan na nakatira sa malayo. Napakahirap magpaalam sa kanya. Habang hinahalikan ko ang kanyang noo, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Lolo, babalik ka ba? Tanong ni Maya sa kanyang munting boses. Oo, anak, sagot ko. Pangako. Pagkatapos nito, wala nang kailangang katakutan. Ipinangako ko sa aking sarili na ang batang ito ay hindi na makakarinig ng mga masasamang plano. Hindi na niya makikita ang kasakiman ng kanyang sariling mga magulang. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, dumating ang sasakyan ni Antonio. Inayos ko ang aking sarili. Nagsuot ako ng aking barong, na tila ba may isang espesyal na okasyon. Inihanda ko ang hapagkainan. Nagpaluto ako ng paborito naming ulam, adobo, sinigang, at lechon kawali. Ang bango ng pagkain ay humahalimuyak sa buong bahay. Isang pagkaing Pilipino na simbolo sana ng pagmamahalan, ngunit ngayon ay gagamitin ko bilang pain. Pumasok sila Antonio at Liza na may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Tay, kumusta kayo? Bati ni Liza. Lumapit siya sa akin at nagtangkang magmano. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan nang dumampi ang kanyang kamay sa aking noo. Isang paggalang na plastic. Isang paggalang na walang laman kundi kasinungalingan. Mabuti, Liza, sagot ko nang may pilit ng ngiti. Halina kayo. Nakahanda na ang hapunan. Naupo kami sa hapagkainan. Nakita ko kung paano pasimpleng tinitingnan ni Liza ang folder na nasa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ko. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Ang mga dokumento, ang pera, ang 60 milyong piso na matagal na nilang pinagpaplanuhan. Habang kumakain kami, nagsimulang magkuwento si Antonio tungkol sa kanilang mga plano sa negosyo. Nagsalita siya tungkol sa kinabukasan. Nagsalita siya tungkol sa pag-aalaga sa akin sa isang mas malaking bahay. Nakinig ako. Tumango ako. Ngunit sa loob-loob ko, naduduwal ako. Napakagaling nilang umarte. Kung hindi ko lang nabasa ang kwadernong iyon, siguro ay naniwala na ako. Siguro ay iisipin ko na napakasuwerte kong ama dahil mayroon akong mga anak na nagmamalasakit sa akin. Tay, sabi ni Liza habang kumukuha ng kanin. Salamat po talaga sa pag-unawa. Alam niyo naman po, para rin ito kay Maya. Para sa kinabukasan ng apo ninyo, ginamit pa nila ang pangalan ni Maya. Ginamit nila ang batang inosente para takpan ang kanilang kasamaan. Huminga ako ng malalim at inabot ang folder. Nandito ang mga papeles, sabi ko. Inilapag ko ito sa gitna ng hapagkainan. Nakita ko ang sabay na paglingon ni na Antonio at Liza sa folder. Ang kanilang mga mata ay nagningning. Nawala ang kanilang pagkukunwari sa pagkain. Ang tanging nakikita na lang nila ay ang mga pirasong papel na magbibigay sa kanila ng yaman. Yaman. Isang salitang nakakabulag. Isang salitang nakakapatay ng konsensya. Pipirmahan ko ito, sabi ko. Pero bago ang lahat, gusto ko munang marinig mula sa inyo. Masaya ba talaga kayo? Sobra tay, sagot ni Antonio nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder. Sobra-sobra. Ngumiti ako. Isang malungkot na ngiti. Hindi nila alam na sa bawat salitang binibitawan nila, sa bawat galaw ng kanilang mga kamay, ay may mga kamera na nagtatala ng lahat. Ang kanilang kasakiman ay nakasulat na sa digital na alaala ng mga pulis. Ito ang huling hapunan ng kanilang kalayaan. Ito ang huling pagkakataon na makikita nila akong isang mahinang matanda.
Sa gitna ng masarap na amoy ng adobo at ang tunog ng mga kubyertos, ang bitag ay dahan-dahang sumasara. Ang matamis na pain ay nakain na nila. At ngayon, wala na silang kawala. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking panulat. Magsisimula na ang katapusan ng kanilang madilim na kabanata at ang simula ng aking katarungan. Tapos na ang hapunan. Ang mga pinggan ay wala ng laman, katulad ng aking pakiramdam sa mga sandaling ito. Nakaupo pa rin kami sa hapagkainan. Nakatingin si Antonio at Liza sa folder na nasa harap ko. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkakatawa at pananabik. Huminga ako ng malalim. Isang malalim na buntong hininga na tila nagdadala ng lahat ng bigat ng aking 70 taon sa mundong ito. Bago ko pirmahan ang huling pahina, panimula ko, ang boses ko ay mababa ngunit matatag. Gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang bagay. Inilabas ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang play sa isang recording. Biglang umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Liza. Ang boses niya na nagpaplano kung paano ako itutulak sa hagdan. Ang boses niya na nagsasabing patahimikin si Maya. Sumunod ang boses ni Antonio, ang boses ng aking anak na sumasang-ayon sa lahat ng kasamaang iyon. Katahimikan. Isang nakakangilong katahimikan ang bumalot sa amin. Nakita ko ang dahan-dahang pagpula ng mukha ni Antonio. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Si Liza naman ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng tamis, ngayon ay puno na ng takot at pagkalito. Tay, ano ito? Bulong ni Antonio. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Ang titig ng isang amang nalamangan ng sarili niyang dugo. Alam ko na ang lahat, Antonio, sabi ko. Alam ko ang tungkol sa utang ninyo. Alam ko ang tungkol sa balak ninyong pagpatay sa akin. Alam ko ang lahat. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Antonio. Bigla siyang bumagsak mula sa kanyang upuan at lumuhod sa aking paanan. Nagsimula siyang humagulgol. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking mga lumang tsinelas. Tay, patawarin niyo ako. Sigaw niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Nabaon kami sa utang, tay. Pinilit ako ni Liza. Sabi niya, ito lang ang tanging paraan para hindi kami makulong. Tay, hindi ko gustong saktan kayo. Nawala lang ako sa sarili ko. Nawala sa sarili. Iyan ang sabi niya. Pero paanong ang 60 milyong piso ay naging mas mahalaga kaysa sa buhay ng iyong ama? Paanong ang takot sa utang ay naging dahilan para ipagpalit ang iyong kaluluwa? Habang umiiyak si Antonio, nakita ko ang pagbabago kay Liza. Hindi siya lumuhod. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay naging parang sa isang halimaw. Walang kwenta ka, Antonio, sigaw ni Liza sa kanyang asawa. Tumayo ka riyan. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ibigay mo sa akin ang cellphone na iyan, matanda ka, sigaw niya. Bigla siyang sumugod sa akin. Ang kanyang mga daliri ay parang mga kuko ng agila na gustong sumunggab. Akala ko ay masasaktan na ako. Akala ko ay iyon na ang huling sandali ko. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, bumukas ng malakas ang pinto ng aming bahay. Pulis, huwag kayong gagalaw. Pumasok si Mario kasama ang 4 pang armadong pulis. Mabilis nilang hinawakan si Liza at pinusasan ang kanyang mga kamay. Si Antonio naman ay nanatiling nakaluhod, umiiyak at hindi na lumaban. Ricardo, ayos ka lang ba? Tanong ni Mario habang lumalapit sa akin. Tumango ako pero hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Pinanood ko ang mga pulis habang itinataas nila si Antonio. Ang aking anak, ang aking bunso, ay nakapangos. Ang mga kamay na dati ay inaalalayan ako sa paglalakad, ngayon ay may suot na malamig na bakal. Tay, sorry po. Tay, patawad. Paulit-ulit na sabi ni Antonio habang inilalabas siya ng bahay. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga mata. Ang bawat hakbang nila palabas ay tila isang piraso ng aking puso na binubunot, napakasakit, napakapait. Liza. Siya naman ay patuloy na nagmumura. Isinisigaw niya ang kanyang galit habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Wala siyang pagsisisi. Hanggang sa huli, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pera na hindi niya nakuha.
Nang makaalis na ang mga sasakyan ng pulis, muling bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay. Pero hindi na ito ang nakakatakot na katahimikan noong nakaraang mga araw. Ito ay katahimikan ng pagtatapos. Naupo ako sa sofa at napahawak sa aking ulo. Tapos na. Ang panganib ay wala na. Ang listahan ng kamatayan ay wala ng saysay. Ang 60 milyong piso ay mananatiling ligtas. Pero sa kabila ng kaligtasang ito, naramdaman ko ang isang matinding pangungulila. Ang aking pamilya, ang aking tanging pangarap, ay nawasak na. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang kaibigan ko kung nasaan si Maya. "Hello? Kamusta si Maya?" tanong ko. "Maayos siya, Ricardo. Natutulog na siya rito ng mahimbing." Sagot ng aking kaibigan. Nakahinga ako ng maluwag. "Maya, ang aking munting apo. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Maaring nawala sa akin ang aking anak, pero nailigtas ko naman ang kinabukasan ng aking apo." Tumayo ako at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay maliwanag. Ang hangin ay sariwa. Naalala ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para lamang mabuo ang 60 milyong piso na iyon. Ang mga araw na wala akong tulog. Ang mga sakripisyo, akala ko noon, ang pera ang magbibigay sa akin ng masayang katandaan. Ngayon, alam ko na. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko. Ang tunay na yaman ay nasa katapatan, sa pagmamahal at sa kapayapaan ng loob. Masakit makita ang sariling anak sa likod ng rehas. Gabi-gabi kong ipagdarasal na sana, balang araw, mahanap niya ang kanyang daan pabalik sa kabutihan. Na sana, ang katarungang ito ay magsilbing aral para sa kanyang naliligaw na kaluluwa. Pero sa ngayon, kailangan ko munang magpahinga. Bukas, susunduin ko si Maya. Bukas, magsisimula kami ng bagong buhay. Isang buhay na wala ng lihim, isang buhay na puno ng katotohanan. Huminga ako ng malalim. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata nang walang takot. Ligtas na ako. Ligtas na kami. Salamat, Panginoon. Salamat sa katarungan. Salamat sa kapayapaan. 3 buwan na ang nakakalipas. Ngayong umaga, habang pinapanood ko ang pagsikat ng araw mula sa aking bintana, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Kapayapaan, isang malalim at tunay na kapayapaan sa aking puso. Ang mga nagdaang buwan ay hindi naging madali. Maraming beses akong nagpunta sa korte. Maraming beses akong sumagot sa mga tanong ng mga abogado at social workers. Ngunit sa huli, nakamit namin ang katarungan. Opisyal na. Hawak ko na ang permanenteng kustodiya ng aking apo. Sa akin na mananatili si Maya. Naalala ko noong unang gabi na bumalik siya rito sa bahay. Ang bahay na ito, na dati ay tila isang madilim na kulungan, ay biglang nagliwanag. Ang mga pasilyo na dati ay puno ng mga lihim at masasamang plano, ngayon ay umaalingaw-ngaw na sa tunog ng kanyang maliliit na hakbang. "Lolo! Tingnan mo ang drawing ko!" Sigaw niya kanina habang kumakain kami ng almusal. Napangiti ako. Ang tawa ni Maya. Iyon ang gamot sa lahat ng sugat na iniwan ng pagkakanulo ni Antonio at Liza. Ang 60 milyong piso. Naroon pa rin sa bangko. Ngunit ngayon hindi na ito isang sumpa. Gagamitin ko ito para sa pag-aaral ni Maya. Gagamitin ko ito para masiguro na hindi na siya muling kakabahan sa kanyang pagtulog. Sa mga sandaling ito, habang nakaupo ako sa beranda, nais ko ring mag-iwan ng isang mensahe. Isang mensahe para sa aking mga kapwa lolo at lola. Para sa inyo, na nasa takip silim na rin ang buhay. Huwag kayong mawawalan ng loob. Huwag ninyong babaliwalain ang inyong nararamdaman, ang ating instinto, ang ating kutob. Iyan ay regalo ng Diyos at ng ating mahabang karanasan. Kapag nararamdaman ninyong may mali, maniwala kayo sa inyong sarili. Huwag din kayong lalaban ng mag-isa. Sa mundong ito, akala natin ay tayo na lang. Pero laging may mga kaibigan, laging may mga taong handang tumulong. Kung tayo ay maglalakas loob na magsalita, magtiwala. Magtiwala sa katotohanan. Magtiwala na ang liwanag ay laging darating pagkatapos ng bagyo. Ngayon, inihahanda ko na ang aming gamit. Pupunta kami sa dagat.
Sasakay kami sa aming bangka, ang Teresa. Ipinangalan ko ito sa aking yumaong asawa upang laging kasama namin ang kanyang alaala sa bawat paglalayag. Habang dahan-dahang humahampas ang mga alon sa gilid ng bangka, nararamdaman ko ang malamig na hangin sa aking mukha. Nakatingin si Maya sa malayo, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. Ang madilim na nakaraan ay iniwan na namin sa dalampasigan. Ang mga kwaderno ng kamatayan, ang mga kasinungalingan, ang mga bakal na posas. Lahat iyon ay bahagi na lang ng isang masamang panaginip. Ngayon, ang tanging nasa harap namin ay ang malawak na asul na karagatan. Ang buhay ay maikli, kaya bawat sandali ay dapat nating ipagpasalamat. Ako si Ricardo, isang lolo, isang tagapagtanggol, at higit sa lahat, isang taong naniniwala na ang pag-ibig ay laging mas malakas kaysa sa kasakiman. Ligtas na kami. At sa bawat araw na darating, pipiliin naming maging masaya. Tuloy ang layag, tuloy ang buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Naway maging aral ito sa lahat. Mag-ingat kayo palagi at pagpalain kayo ng may kapal.